Ito daw pong si Senator Ping Lacson at itong si Senator Dante Marcoleta, muli daw pong nagkairingan. Dito daw po mga kababayan sa Commission on Appointments meeting tungkol daw po sa Kalayaan Island Group. Diba kung matatandaan nyo, ito yung isa sa pinakamainit na pinagtatalunan mga kababayan ni Marcoleta at saka po ni Senator Ping. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Sina Senate President Pro Tempore muling nagkabanggaan sina Senate President Pro Tempore Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta sa meeting kasi ng Committee on Appointments kahapon para sa promotion ng Armed Forces officials. Pinakilala ni Lacson si Colonel Jacqueline Cloma bilang asawa ng apo sa tuhod ni Tomas Cloma. Si Tomas Cloma po ang sinasabing unang nakadiskubre at umuko pa sa Kalayaan Group of Islands. Pero binanatan agad yan ni Marcoleta. Giit niya, maraming bansa tulad ng Amerika at China ang tumutol nang ideklara ni Cloma ang kalayaan ng naturang mga isla noong 1956. We'd like to thank him for discovering and occupying and owning and donating to the Philippine government the Kalayaan Island Group. Was that supported by reliable accounts, Colonel? It is not correct to assume that he discovered it because several other discoverers prior to his time. What is the difference between discovery and occupation? Is there a difference? You may discover an island, but if you don't occupy it, then you don't occupy it. Tama! Mga kapatid, Wait lang, bitin yan mga kababayan. Ito, tuloy natin dito. Ito kasi yung buo. Yan. I guess Corpus is your maiden name. So is your husband a direct descendant of Tomas Cloma? Ganda kasi mga kababayang anuhin to eh. Ang ganda kasing panoorin kapag nagbabanggaan si Senator Ping at saka si Marcoleta. Kasi laging sunog dito si Senator Dante Marcoleta kay Senator Ping. My husband, sir, happens to be a great-grandson. Great-grandson. Yes, sir, but Hindi. Yung asawa niya, mga kababayan, yung great-grandson ni Tomas Cloma. his mother is cousin of Thomas Cloma, sir. Yeah. Please extend my regards and we'd like to thank him for discovering and occupying and Yes, sir. owning and donating to the Philippine government the Kalayaan Island Group. Yes, sir. That's all, Mr. Chairman. Thank you, sir. Mr. Chair, Thank you, Honorable Marcoleta. anong pangalan niya? Kita nyo itong si, yung chairperson ng Commission on Appointments, ito pong si Jose Joboy S. Aquino II, nung ipinapakilala niya itong si Marcoleta, mga kababayan, nung nire-recognize niya, ito pong si Marcoleta, kita nyo yung reaction ng muka. Mr. Chair, Thank you, Honorable Marcoleta. anong pangalan niya? Napapaano mga kababayan eh. Anong, Colonel? Colonel Cloma. Colonel Cloma, so you are married to the descendant of Mr. Thomas Cloma? Yes, sir. Senator Lacson made reference to his being the one who discovered the what? Kalayaan Island Group? Kalayaan Or this Island press Group. release? Was that supported by reliable accounts, Colonel? Sir, before I will speak, sir, I'd just like to make a disclaimer that my statement will not reflect of my organization. So this will be my personal account, sir, and based on the stories I had from my husband. Tama. And I did a little research about it, sir. So I'm not referring. Inamin niya mga kababayan na yung sasabihin niya ay base po sa kwento ng kanyang asawa. Ano po, na ikinuwento din sa kanyang asawa ng kanyang siyempreng pamilya o angkan mga kababayan. Kasi lolo niya, si Tomas Cloma, na sinasabi na nakadiscover ng Kalayaan Island Group. At sinabi niya mga kababayan na wala siyang research about po sa
ah, mga usapin na yon. So una pa lang naging honest na po siya. Anyway, tuloy pa natin. Referring, Colonel, to the stories. I'm talking about historical accounts, if they are very viable, that the great ancestor of your husband was the one who discovered the Kalayaan Island Group. Is this supported by historical facts? I have seen and read some references about it, sir. Did you know, Madam, that, Colonel, that when Mr. Thomas Cloma made a Freedom Declaration in 1956, several countries objected because, well, several countries like United Kingdom, the United States of America, Ah, China did also, Japan, Australia, and the Philippines. Did you know that? Based on my reading, sir, I only read countries like Vietnam, China, and France. Yes. Did you know that these countries objected to his declaration? Yes, sir. ah, And there is a common ground, Colonel, why they objected. Do you know what the ground is? May you please enlighten me, sir, on that? Yes. Because according to the objectors, Kalayaan Island Group at that time is no longer treated as terra nullius, which means that Nobody's island, sir. it is not unoccupied and it was not undiscovered. ah. Kaya po, Hindi, ang tanong kasi dyan mga kababayan, sino ba may-ari na ngayon ng Kalayaan Island Group? Kanino ba ang teritoryo na yan ngayon? E di syempre mga kababayan, di ba sa Pilipinas na? So kung tutusin, hindi na naman po talaga pinagtatalunan yung mga ganyang bagay. Kasi unang-una, tayo na nga po yung nagmamay-ari. Atin na po yan mga kababayan at parte na po yan ng teritoryo po natin. At higit sa lahat, may mga kababayang Pilipino po tayo na naka-occupy na po dyan at naninirahan na po dyan. At may gumagana po mga kababayan na local government dyan po sa Kalayaan Island Group. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Colonel, pati ang ating bansa vigorously objected. And that is why it is not correct to assume that he discovered it, because several other discoverers prior to his time. Do you know that in 1837, the United Kingdom already made a notification claim? Mm. Did you know that, madam? And in 1933, the Japan also made the same notice of claim, 1933. Prior to the declaration of Mr. Thomas Cloma in 1956, Japan already made a notice of claim. Meaning, marami na po talaga ang nakadiscover ng Kalayaan Island Group. Ah. So, hindi po siya pwedeng mag-donate dahil inobjekan po ng ating bansa mismo. Do you know the representative of the Philippine government at that time when the objection was made? Alam po ninyo? He was then the Secretary of Foreign Affairs, Mm. who became president of this country. Yari ito mamaya. So, kay hindi po Senator talaga Ping. pwede na siya yung nag-discover, madam, on those grounds. And it is not correct that earlier it was reflected in the minutes of this commission, that President Ferdinand Marcos Sr. formalized it in Presidential Decree 1596. There is Mm. no record attesting to that. And there is no record also, Mr. Chair, that his donation was formalized by the arbitral ruling. Ah. That is not on record, Colonel, Mr. Chair. Just for the record, thank you very much. Yan. Yari yan. Thank you, Honorable Marcoleta. Mr. Chairman, Yes, Honorable Lacson is recognized. Colonel Cloma, what is the difference between discovery
and discovery and occupation. Is there a difference? You may discover an island, but if you don't occupy it, then you don't occupy it. Tama. So can you tell us the basic difference between discovery per se Yes. and discovery and occupation? So based on my apprehension, sir. So once you discover something, sir, you just learn about it, and then you can just pass by, sir. Yes, sir. That's the term. And once you occupying is a different thing, sir, because you spend a lot of a time, a certain period of time in that certain area. Yes, sir. Thank you, Mr. Chairman. Oh, yun. Thank- Diba mga kababayan, kasi kung tutuusin naman talaga, isipin nyo na lamang po dapat hindi na pinag-uusapan yung mga bagay na yan. Kasi unang-una, parte na nga po ng teritoryo natin yan. Kung sinasabi man na si Tomas Cloma ang naka-discover niyan and then idonate sa ating gobyerno mga kababayan, yung Kalayaan Island Group, ang mahalaga po ngayon, may naka-occupy na. At ang nag-occupy po dyan ay mga kababayang Pilipino din po natin at may gumagana pong local government doon po sa Kalayaan Island Group. Kaya nga po yung mga depensa at mga sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, wala na pong basis sa ngayon yan. Kasi may mga kababayang Pilipino po tayo na nakatira na doon at yun ay parte na po ng teritoryo po natin. So ngayon, kung mapapansin nyo mga kababayan, meron din po kumakalat sa social media na video ni Senator Rodante Marcoleta na kung saan naglalabas po siya ng sama ng loob sa ibang bansa mga kababayan patungkol po sa nangyayaring issue dito po sa ating bansa. So eto, pakinggan nyo mabuti mga kababayan kasi siya daw po ang tinik sa lalamunan ng ibang mga politiko. Ang utang po natin ngayon, 18 trilyon na po. Oh! Totoo po yun. Talagang tinig ako sa lalamunan nilang lahat. Apo! Kita nyo? Sabi niya mga kababayan, napakalaki na daw sa madalit salita ng utang ng Pilipinas. Pero kung matatandaan nyo, sa kanino bang panahon lumobo ng matindi ang utang ng ating bansa? Kanino bang administrasyon? Lumobo ng matindi ang utang ng Pilipinas, di po ba sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte? At ang isa pa dyan mga kababayan, oo nga sinasabi niya, tinik siya sa mga lalamunan ng ibang mga politiko. Pero hindi rin niya maikakaila na ang matinding tinik sa kanyang lalamunan ay si Senator Ping Lacson. Kasi naiibulgar mga kababayan yung mga pinaggagawa niya po. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Hindi po pwedeng hindi natin ilaban ang kapakanan ng bayan. Tingnan po ninyo ngayon ang nangyari sa ating bansa. Nagkakagyera na po sa ibang panig ng daigdig. O ano naman kinalaman ng Pilipinas doon? Ano naman kinalaman ng Pilipinas doon sa gera na nangyayari sa ibang mga bansa? Di po ba mga kababayan, kung apektado po tayo dahil sa oil crisis, dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, maliwanag din naman na sinabi ni dating Pangulong Duterte dati na wala din siyang magagawa. Buti nga si Presidente mga kababayan kahit papaano, may nagagawa na pagtulong sa mga kababayan Pilipino po natin, lalo na sa mga tricycle drivers mga kababayan at ibang mga nagtatrabaho ng ang ginagawang trabaho ay pamamasada. Di po ba kahit papaano may ayuda ang ating pamahalaan? Etong si Senator Rodante Marcoleta kaysa tulungan ng gobyerno na makahanap ng solusyon, sinisiraan pa sa ibang bansa ang ating gobyerno. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Dito sa bansang Korea, alam po ninyo, isang araw lang po ako, nagtanong-tanong ako eh. Alam po nila kung paano nila gagampanan ang tungkulin nila sa mamamayan nila. Hindi sila apektado sa supply ng langis. Hindi. Isang araw lang pero nakapag-adjust silang lahat. Alam po ninyo kung magkano na ang diesel sa ating bansa. Alam po ninyong lahat. 100 hindi ko nasasabihin sa inyo. Kung magkano ang gasolina, alam po ninyo, hindi ko nasasabihin sa inyo. Wala silang plano. Nangyari ang problemang ito sa harap pa naman ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya po lang po tayong nahihirapan. Hirap po tayo ngayon. Ang utang po natin ngayon, 18 trilyon na po. Hindi pa natatapos ang kanilang administration. 18 trilyon na po. Ang utang... Yan mga kababayan, di ba sinasabi niya wala daw pong plano. Wala daw pong ginagawang hakbang ang ating pamahalaan. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, ito panoorin natin itong video ni Secretary Gatchalian
na kung saan mga kababayan, ito po yung patungkol sa ayuda para sa apektado ng taas presyo ng langis. Sinisimula na mga kababayan sa Metro Manila. Ito i-play natin Ito na ngayon yung pagbigay ng cash relief assistance sa 139,000 na mga tricycle drivers natin sa buong Metro Manila. Ang layunin natin sa 3 araw, matapos kaagad ito, kaya nga, sunod na rin sa utos ng ating Pangulo, pinabilis ang proseso. Ang hihingiin na lang, ang titignan na lang, driver's license and photocopy ng driver's license. Wala na maraming tanong, wala na maraming requirement. Aba! Sir, yung mga pina-priorities Senator Dante Marcoleta, akala ko ba walang ginagawang hakbang ang ating pamahalaan? Ayan kita nyo may paayuda ang gobyerno sa mga apektado ng taas presyo ng gasolina dito po sa ating bansa. At ang isa po dyan na nakikinabang, yung mga tricycle drivers at yung iba pa mga drivers. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. sa mga members po ng Golden. No, pinag-prioritize sa atin lahat ng tricycle drivers na may license to operate mula sa kanilang mga lokal na pamahalaan. Sir, bakit sir yung tricycle drivers yung naisip po natin unang bigyan ng benefits nila? Kaya inuna natin yung mga tricycle drivers ng Metro Manila kasi una, napakarami nila compared sa ibang sektor. Pangalawa, lahat naman apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo, pero sila yung talagang nararamdaman agad-agad kasi maliit yung kanilang kinikita. Tama. At ang direktiba nga ng ating Pangulo, lahat ng naapektado kailangan matulungan. So inuna na natin mga tricycle drivers kasi marami sila at yung listahan readily available na sa local government units. Konting pagsasala lang, konting pag-aayos lang, pwede na natin i-pay out. Yung mga jeepney drivers. Ang jeepney drivers ng Metro Manila magsisimula naman next week, pati na rin yung mga ibang TNVS drivers. Yan bukod pa po dyan mga kababayan sa mga tricycle drivers, eto, basahin po natin. Sabi po dito sa balita galing po sa Bagong Pilipinas, 5,000 ayuda para sa mga driver. Sa direktiba ni Ferdinand Marcos Jr., DSWD magbibigay ng 5,000 cash aid. Simula March 17, 6 a.m. 30 payout sites sa Metro Manila mga kababayan. Sabi pa dito, target namin na agad maibigay ang tulong sa mga driver. Ayon po kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. At kung titingnan din po natin mga kababayan, eto pa. Sabi pa dito, tulong sa mga bumabiyahe araw-araw. 5,000 ayuda sa drivers, tugon sa oil price hike. DSWD plus DOTR, coordination, sinimulan agad ang payout. At agad naming ipinatutupad ang programang ito. At ayon po yan kay DSWD Secretary Rex Gatchalian mga kababayan. So yan, kung mapapansin nyo, yan po yung direktiba ng Presidente na maipamigay agad-agad yung mga ayuda. So bukod pa po dyan mga kababayan, may mga ginagawa din po ang ating pamahalaan patungkol po sa ginagawang magandang trabaho ng ating Presidente na mabigyan ng mga matitibay na eskwelahan mga kababayan, ito pong ating mga mag-aaral or itong ating mga estudyante dito po sa ating bansa. So ngayon, sabi po dito, tugon sa komunidad ng Bogo City. Nakikinabang hindi lamang ang paaralan kundi pati ang buong komunidad ng Bogo City sa mga programang hatid ng pamahalaan. Tulong sa edukasyon at kalusugan matapos ang lindol sa Cebu mga kababayan at agad po na personal na nag-inspeksyon ang ating mahal na Presidente para masigurado na matibay at ligtas at maayos yung mga paaralan na itinayo mga kababayan dito po sa Cebu. Which is dito po sa Bogo City. So ngayon, sabi pa dito, serbisyo para sa mga guro at paaralan. Kasama rin sa mga nakatanggap ng serbisyo ang mga guro na patuloy na nagsisilbi sa kanilang mga estudyante sa kabila po ng sakuna. So yan din mga kababayan yung isang patunay kung gaano po kamahal ng ating mahal na Presidente yung ating mga estudyante mga kababayan at yung ating mga teacher. Habang sinisisi ni Sara Duterte yung mga teacher at habang kung ano ng mga hindi magagandang sinasabi ni Sara Duterte, ang ating mahal na Presidente naman po ay binibigyan ng pansin ito pong ating mga teacher. Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, tulong sa kalusugan ng mga mag-aaral. Isa sa mga layunin ng programa ay tiyakin ang kalusugan ng mga mag-aaral upang makapagpatuloy sila sa kanilang pag-aaral. At personal po yung nasaksihan ng ating mahal na Presidente. Sabi pa dito,
libreng serbisyong pangkalusugan para po sa komunidad. Ang caravan ay naghahatid ng pangunahing serbisyong pangkalusugan para sa mga estudyante at residente. Ano po doon po sa Baugos City. Sabi pa dito, roll out ng Yakap at Kalinga Caravan. Kasabay ng inspeksyon ay ang roll out ng Yakap at Kalinga Caravan na nagbibigay ng iba't ibang serbisyong sa komunidad mga kababayan. At sabi pa dito, edukasyon bilang prioridad ng pamahalaan. Ipinapakita ng proyekto na nananatiling prioridad ng pamahalaan ng edukasyon ng kabataan sa panahon ng sakuna. Ano po, at yan po yung ginagawa ng ating pamahalaan at ginagawa po ng ating mahal na presidente. So ngayon, hindi lamang po estudyante yung sinisigurado na nasa maayos na kalusugan mga kababayan, kung hindi, pati yung ating mga teacher. Ano po, at sabi pa dito, ayan suporta sa paaralang apektado ng lindol. Layunin ng proyekto na matulungan ang mga paaralang naapektuhan ng lindol sa Cebu noong Setyembre 2025. Ano po, at personal po na nagpunta dyan ang ating mahal na presidente. Ayan sabi pa nga dito, learning continuity space para sa mga estudyante. Ang learning continuity space ay itinayo upang matiyak na magpapatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante kahit naapektuhan ng lindol ang kanilang paaralan. Mga kababayan, at yan po yung yan po yung ginagawa ng ating mahal na presidente. So bukod pa po dyan mga kababayan, kung makikita nyo rin po, yun pong isa sa mga hakbang po na ginagawa ng ating mahal na presidente mga kababayan habang binabati ko siya at gustong patalsikin ng mga taga-suporta ni Sara Duterte yung maliwanag na mandato ni PBBM na hindi lang basta project, kailangan mga kababayan, lifesaver din. Dahil kung makikita po ninyo, sabi po dito, drainage fix sa Valenzuela na aksyonan ni PBBM. Mabilis na aksyon para sa ligtas na komunidad. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., agad na ipinag-utos ang aksyon laban sa matinding pagbaha sa Valenzuela City. Kapag kakaligtasan ng mamamayan ng usapan, hindi nag-aatubili si PBBM na kumilos agad. Pagtutulungan ng national at local government, drainage improvement project mga kababayan. Yan yung isa sa tinututukan talaga ng ating mahal na presidente. Sabi pa dito, magandang balita para sa mga residente. Inatasan ni PBBM ang Department of Public Works and Highways at Department of Transportation na makipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang mapabilis ang solusyon sa pagbaha, pagpapalalim ng drainage, pagpapalawak ng daluyan ng tubig at target matapos ngayong Marso. Ano po, tuloy pa natin. Sabi pa dito, problema sa baha taon-taon. Maraming residente ang nakakaranas ng matinding pagbaha, abot dibdib sa tubig sa ilang lugar, hirap sa pagpasok sa trabaho at eskwela, pinsala sa bahay at kabuhayan. Minsan, ang mga proyekto ay natatagalan dahil sa proseso at koordinasyon. Kaya mahalaga ang malinaw na utos at mabilis na aksyon. At yan po yung ginagawa ngayon ng ating pamahalaan, yung mabilis na aksyon mga kababayan at mabilis na tugon. Ano po, so sabi pa dito, tuloy pa natin. Drainage upgrade para sa bagong Pilipinas. Sa direktiba ni PBBM, minamadali ng DPWH ang mga proyekto upang mapabilis ang daloy ng tubig. Mas malalim na drainage canals, mas malawak na daluyan ng tubig, at koordinasyon ng DPWH, DOTR, at LGU, mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, sama-sama sa bagong Pilipinas, sa mabilis na aksyon at malasakit sa mga mamamayan ang susi sa mas matatag na komunidad, mas ligtas na mga tahanan, mas maayos na pagbiyahe at mas protektadong kabuhayan. Ano po, at yan po yung isa sa sinusigurado ng ating mahal na presidente at tinututukan ng ating mahal na presidente. So ngayon, mga kababayan, habang sinisiraan si presidente at gustong patalsikin nung mga kritiko po niya, ang ating mahal na presidente naman po ay nagtatrabaho para kahit papaano magkaroon na magandang pamumuhay ang mga kababayang Pilipino po natin sa kabila ng paiba-ibang nangyayaring hindi maganda dito po sa ating bansa. Ano po, lalo na yung epekto ng pagtaas ng petrolyo,
at lalo na mga kababayan yung epekto na matinding pagbaha tuwing magkakaroon ng matinding kalamidad dito po sa ating bansa. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hinggil po dito sa mga issue na ito na pinag-usapan po natin at ano po ang komento ninyo hinggil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hinggil po dito.